sa lahat po ng mga banal, sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan. Patuloy na ang ating paglakad ayon sa kalooban ng Panginoon ay patuloy na nahasik sa buong sanlibutan at tanggapin natin ang isang dakilang pagbati ayon sa udyok ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumahating lahat. Amen. Mga kapatid at mga kaibigan, alalahanin natin ang dakilang kalooban ng ating Panginoong Diyos na nagsasabi, "Mangaghandog kayo ng mga hain ng katuwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon." Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa ating pag-awit, tunay nga mga kapatid na patuloy nating inihahain sa buong sanlibutan ang katuwiran ng ating Panginoong Diyos, na kung ating aalalahanin ang ginawa ng ating amang si Abraham, tunay na kanyang inisip na kung mamatay si Isaac ay bubuhayin maguli ng ating Panginoong Diyos. At gaya ng itinuro at ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y mamatay at sa ikatlong araw muling nabuhay, ito po ang napakadakilang katwiran na patuloy nating inaalaala mga kapatid at mga kaibigan, at patuloy nating inihahasik sa buong sanlibutan, sapagkat sa pagsampalataya natin dito mga kapatid at mga kaibigan, ito ang mayroong isang dakilang pangako, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng susulat, magsipaghandog kayo ng mga hain ng katwiran, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa banal na bundok ng Sion. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ikagalak, samantahin ang isang dakila at banal na pagkakataon na tayo'y tinuturuan ng ating Panginoon na umawit ng isang awiting bago na kinikilala niya sa kanyang banal na lukulukan. Great and marvelous are thy words. Awitin natin mga kapatid. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy. For all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy words, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Napakadakilang mga kapatid at mga kaibigan na tayo nakakaawit sa dako ng banal na bayan ng ating Panginoong Diyos. Bless the Lord, O my soul. Awitin natin mga kapatid. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who redeemed thy life from destructions, who healed all thy diseases, who forgive all thine iniquities, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Bless the Lord, oh my soul,
dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy tayong magpuri, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth shall be thy shield and buckler. To Thee only, God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayong, mga kapatid, na magtaas ng dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dakilang Diyos Ama, natustos ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kahabagan. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo, sa iyong banal na luklukan, ang aming dakila at banal na pagpupuri at pagluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, Ikaw ang Diyos na tapat sa iyong pagtipan, magbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan. Ikaw ang Diyos na patuloy na naglalaan ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng iyong mga hirang.
Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat sa anumang paraan, tunay na ang pagpapahayag ng iyong katwiran ay hindi mahadlangan at ito ay patuloy na mahasik sa buong sanlibutan. Amen. Kaya't kami nagtataas ng dakilang pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat tunay nga, Panginoon, na ikaw ang nagsasalita sa iyong mga lingkod na ginagamit mong dalisay na kasangkapan ng iyong banal na katwiran. Amen. Sumayo, Panginoon, ang papuri, kaluwalhatian, lahat ng kagandahang loob, Panginoon, na patuloy na nahasik sa buong sanlibutan, kahit itinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagpapasalamat sa iyong banal na luplupan, sa pamamagitan ni Kristo Jesus, naming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos, ang lahat ng mga kapatid ay mga galak na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming pinaabot sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Ipapangaral po yung katwiran ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ang katwiran po niyang itinuturo, nangyari po yung hula na itinapo siya sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Yan po yung itinuturo na nahayag sa social media na walang bayad. Paliwanag po pa sa atin yung katwiran. Ipangaral ang katwiran ng ating Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Pinapangaral po ito upang mapakinggan ng mga iglesia na naligaw sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Para marinig ito ng lahat ng mga tao sa buong mundo upang walang maging dahilan ng sino man. Amen po ba? Amen. Kaya pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Lahat tayo ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. Nasa aklat po ng Galatia yan, chapter 4, verse 3 and 4. Romans chapter 11, verse 32, sapagkat ikinulong ng Panginoon Diyos sa pagsuway ang lahat upang siya'y mahabag sa dapat niyang kahabagan, maawa sa dapat kaawaan, ampunin yung dapat ampunin, kupkupin yung dapat kupkupin. Maliwanag po ba? Amen. Sa sino mang mananalig at maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol, tayo po yung inaampon, tayo yung kinupukpok sa paniniwala espiritual. Amen po ba? Amen. Marami pong pipi sa paniniwala, maraming bingi sa paniniwala, maraming lumpo sa paniniwala. So kaya tayo iniimbitahan lahat ngayon sa panahon ng kawakasan sapagkat ang panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Talagang napaka-critical na itong panahon ng kawakasan. Pero nakagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Kapag nahabag sa atin na tinawag tayo, kahit saan tayo pumunta, baon natin ang Ebanghelyo. Amen po ba? Amen. So andun pa rin yung talagang pagiging conqueror. Andun yung pagiging soldier of Christ. Kahit saan tayo makarating, kaya natin itayo at ipahayag ang katotohanan sa buong mundo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. So nakagagalak na talagang alalahanin ang hula ng mga banal na propeta na pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga iniimbitahang tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba?
Amen. Siya ang naglilinis ng maruming paniniwala nating lahat dahil tayo'y napandemya ng paniniwala sa pasimula hanggang kawakasan. Amen po ba? Amen. Napandemya na tayo ng paniniwala ni Satanas. Kaya isinuko ang tagapagligtas upang maging manggagamot at linisin yung maruming paniniwala nating lahat. Maliwanag po ba? Amen. Kaya nga, Jesus Christ is the greatest healer. Jesus Christ is the greatest author. Jesus Christ is the greatest minister. Amen po ba? Jesus Christ is the greatest redeemer. So, ang linaw no salvation, paniniwalaan natin yung ating manunubos, tutubusin tayo sa walang kabuluhang aral ng sanglibutan. So mag-uumpisa ako dito sa Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. Pakisubaybayan niyo po kami. Pakikuha natin yung banal nating kasulatan sa ating mga tahanan. Subaybayan niyo po kami nang ma-enlighten o magliwanag tayo sa paniniwalang spiritual. Matthew chapter 1 verse 18 up to 25. Ito po yung 14 na saling lahi ng mga banal. Ang pagkapanganak nga kay Jesus ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Liwanagin po natin mabuti. Bulay-bulayin po natin mabuti. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose, bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang dinadala ni Maria, Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid, at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapuihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Tingnan nyo, nanibugo si Jose dahil patuwid na tao si Jose. Nasumpungan na nagdadalang tao si Maria sa Espiritu Santo. Bago pa lang sila magsama ni Jose. Tinabagan parang nabigla si Jose. Amen po ba? Amen. Kaya ibig niyang iwanan ng lihim si Maria. Pagdating sa verse 20, datapot samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon na inapakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Yung dinadala pala ni Maria sa sinapupunan niyang tao Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Kaya ang hiwagang nakapaloob sa pag-aaral natin, mga kapatid at mga kaibigan, nahayag na sa mga iniimbitahan sa huling hapunan. Nahayag na doon sa mga iniimbitahan sa spiritual na kasalang magaganap in the second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Kaya ito pinabubulay-bulay sa atin upang makilala natin yung ating paniniwalaan ng isinilang ni Maria. Amen po ba? Amen. Kaya siya isisilang upang tubusin niya yung kanyang bayan na naalipin ng pasimulang aral ng sanglibutan. Maliwanag po ba? Amen. Itatayo niya yung kanyang bayan sa paniniwalang espiritual. Verse 21. Amen. Sa panaginip niya, ito yung sinasabi sa kanya ng anghel. At siya ay manganganak ng isang lalaki.
At ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ano po pangalan ng bayan na ililigtas niya? Yung mga mananampalataya, yung mga kalalakihan at kababaihan na maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siyang maguli sa ikatong araw. Di ba tayo ang bayan niya na itinayo sa paniniwalang espiritual? Amen po ba? Amen. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Tingnan nyo, isisave niya yung tao ng Panginoong Jesucristo sa mga kasalanan. No? Pagdating sa Ingles, no? For he shall save his people from their sin. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nakuha niya na kung ano pangalan ng bayan. Sa English, people. Pero ano nga ba ang pangalan ng bayan na ililigtas ng Panginoon Jesucristo? Kaya sa bawat iniimbitahan ko na mananalig at maniniwala sa ating tagapagligtas na binuhay siya in the third day, tayo yung bayan niya na ililigtas niya, tinubos niya sa pagkakaalipin ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Tayo yung mga kababaihan at kalalakihan na nilinis niya sa paniniwalang espiritual. Nilinis niya tayo sa maruming paniniwala ng buong sanlibutan. At tayo yung bayan niya na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon na nag-iintay sa muli niyang pagparito na daratnan niyang tinutupad natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya kahit saan pumunta yung mga kalalakihan at kababaihan, baon-baon natin ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos. Iuukit ko sa inyong puso at isusulat ko sa inyong isip at hindi mawawalay sa inyong labi ang aking katwiran bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So walang bayan. Anyway, kahit saan tayo pumunta, baon-baon natin yung mabuting balita na napakinggan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Ito, sa pagsilang pa lang tinauunawa na natin yung paniniwalaan natin na tagapagligtas ng kanyang bayan sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya wala tayong maipagmamalinis at maililihim sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Since birth natin, hindi pa tayo sinisilang sa mundo. Nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang Alipin na tayo ng sumpa ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Kaya sino lang ang may kapangyarihan luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin? Di ba napakadakila nung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na natupad yung sinabi niya kay Propeta Isaias doon sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14. Binigyan tayo ng tanda na paniniwalaan natin na habang tayo nagtitipon ito yung pagkain ng kaluluwa natin na magkakasalo tayo kumakain. Sino po ang naghanda ng pagkain natin sa paniniwala? Di ba yung tagapagligtas natin? Yung kanyang bayan, tinubos niya ng kanyang dugo. Amen po ba? Amen. At ang inihanda niyang pagkain sa kanyang bayan, ginawa niya, paniniwalaan natin yung everlasting character. Ito ho yung talagang napakadakilang karakter na ginawa ng ating tagapagligtas at manunubos dito sa sanlibutan na tinubos tayo sa kasalanan natin na pandemya tayo ng paniniwala na walang kabuluhan sa sanlibutan ito. Kaya walang kapangyarihan ang pandemya ng laman sa mga hinihirang ng ating tagapagligtas. Amen po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan? Amen. Dahil sineselyuhan niya na ngayon yung kanyang bayan na iniimbitahan
Siya din ang gumawa ng panselyo. Nung buhayin siyang maguli in the third day, that is the seal of our faith. Ano po? Yan ang selyo ng bawat mga tao ng Panginoong Jesucristo eh. Yung patotoo. Napakatibay at napakatatag ng relasyon natin eh. Hindi matitinag yung relasyon ng banal na bundok ng Sayon dahil saksi tayo sa pagkabuhay niyang maguli. Tayo yung tinawag at pinili niya at hinirang niya na itinayo niyang napakadalisay na kaharian. Siya ang luminis ng maruming lakad ng paniniwala natin sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya anywhere, everywhere, kahit saan tayo makarating, nakatatak sa puso natin yung patotoo. Binibigyan tayo ng katiyakan sa paghihintay natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Verse 22. Amen. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Kay propeta Isaiah sinabi itong tanda na paniniwalaan natin. Narito ang dalaga ay pagdadalang tao at makanganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon at tinanggap ang kanyang asawa. Tignan nyo, hindi na nakatanggi si Jose nung kausapin siya ng anghel. Gusto ni Jose iwanan si Maria. Nung nakipag-usap sa panaginip niya yung anghel talagang nagulantang si Jose at talagang kinukot na si Maria. Amen po ba tayo ron? Nakukuha natin yung istorya nung dreaming ni Jose na kinakausap siya nung anghel. Isang matuwid na lalaki. At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So maliwanag po ba itong hula ng mga banal na propeta na binubulay-bulay natin, sinasaliksik natin sa panahon ng kawakasan, sa pagsilang ni Jesus, na paniniwalaan natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niyang maguli. Punta po tayo sa Lucas, yung reference po nito, Lucas chapter 1 verse 27 up to 37. Ito, masusubaybayan nyo kami. Pakikuha natin yung Bible natin, no? Subaybayan nyo na po kami. Para madagdagan tayo ng paniniwala sa pakikinig at pakikinig natin nationwide, worldwide. Wala pong bayan dito. Dito na lang po natatangi yung pag-asa nating lahat. Amen po ba? Amen. Sa pananampalataya na natin i-focus ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung paniniwala natin sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus bilang saksi tapat sa pagkabuhay na maguli. Talagang shocking po ang mangyayari sa panahon ng kawakasan. Hindi tayo makapagdadahilan dito. Maririnig natin ito lahat. Nationwide, worldwide. Talagang sa panahon ng kawakasan, talagang nakakatakot na ang nangyayari. Kaya kung tayo makakaunawa na, magkaisa tayo ng panalangin sa Panginoong Jesucristo na dinggin niya tayo sa langit, na nandito tayo sa magulong sanlibutan at madilim na sanlibutan. Panalangin natin ang ating bansa. Yung mangyayari sa ating bansa, yung presidente natin, yung mga kabinete niya, yung mga kongresista, gobernador, senador, city mayors, barangay captains. Kailangan ng mga leader ng ating bansa ang mga panalangin ng matuwid na mga sumasamba sa espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magtuwid. Sa panahon ng kawakasan, sa mga itinakda ng Panginoong Jesucristo, matutupad po ang kahilingan ng ating pagkakaisa sa pananalangin. At talagang humihingi na rin ng panalangin yung ating kagalang-galang na
Presidente Rodrigo Roa Duterte, kasi talagang natapat sa kanya yung napakatinding responsibilidad sa sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo mananalangin meron tayong talagang matibay at matatag na relasyon bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya lang po ang makapangyarihan na magbibigay sa atin ng katiyakan ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa mundo ito. Amen po ba? Dahil pawang nakikita lang ng ating mga mata, pawang mga temporary lang po ito. Mawawala po sa paningin natin itong mga nakikita natin. At sa panahon ng kawakasan, nakakalungkot po, kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Pag tinamaan ng pandemya, ng virus, so isang nakatatakot na at nakalulungkot. Amen po ba? Isang mata lang, oh. Pag inilabas ng tahanan at na virus, pag uwi, wala na, hindi na natin makikita. Alamok na lang ang makikita natin. Hindi po ba't nakakatakot na magaganap sa atin ng mga tao dito sa mundo, yung nangyayaring salot ngayon? Ngayon, isa na lang po ang nalalapin natin na pag-asang lahat. Ito ho, pinapahayag sa social media na walang bayan. Kaya, any religion, no discrimination, welcome, open the doors of heaven, bukas ang pintuan ng banal na bundok ng Sayon araw at gabi. Saligsigin natin at bulay-bulayin natin, samahan nyo kami. Ito ho, umarap na tayo sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo sa mundo nito, ano? Lucas chapter 1 verse 27 up to 37. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang nanay Jose sa angkan ni David at si Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal ang Panginoon ay sumasa iyo." Dadampot siya, totoong nagulumihanan sa sabing ito at inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat makasumpong ka ng biyaya sa Diyos." Tignan niyo po, ang kumakausap kay Maria anghel. Kaya napaka-mystery ng pagsasaliksik at pagbubulay-bulay natin sa paniniwalaan natin hula ng mga banal na propeta. Ito na po yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Siya magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan at sa kanya ibinigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Sa kanya ibibigay ng Panginoon Diyos yung luklukan ni David na kanyang ama. At siya maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Alam niyo po ba kung sino yung kaharian na hindi magwawakas at maghahari ang ating tagapagligtas sa kanyang kaharian? Ano ang pangalan ng kaharian na itinayo niya na hindi magwawakas? Medyo malalim po ba? At siya maghahari sa angkan ni Jacob. Kaya nga, ang Diyos ni Father Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. At hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ano ho ang pangalan ng kaharian na itinayo ng Panginoong Diyos na lahat ng sasaksit magpapatotoo sa ating tagapagligtas
tayo yung kahariang itinayo nyo sa panahon ng kawakasan. Ano ang pangalan ng kaharian niya na itinayo? Lahat po ng sasaksi, lahat ng mga followers ng Panginoong Jesucristo, lahat ng mga participant niya, lahat ng mga partakers niya, tayo yung tinatawag at iniimbitahan sa panahon ng kawakasan. Natutuparin na natin itong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Tayo ang kaharian niya na itinayo. Tayo ang makakasumpong ng katuwiran ng ating tagapagligtas ngayon. Ano ang pangalan ng kaharian na itinayo ng mga kalalakihan at kababaihan na followers ng Panginoong Jesucristo, na mga saksi at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya magmuli? Sinabi na po sa mga banal na propeta yan eh. Kaya hindi na bago yung nadidinig nyo na iglesia ng banal na bundok ng Sayon ang itinayong kaharian sa panahon ng kawakasan. Suriin po natin kung alin ang bago. Maraming naparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na nagtayo ng mga kaharian. At marami rin lumitaw ng mga kasuklam-suklam at mga sinungaling at karumal-dumal sa panahon ng kawakasan sa muling pagparito ng anak ng tao. Dito pa lang po, nakakatindig balahibo na. Amen po ba? Amen. Ang sabi, maghahari siya sa kanyang kaharian na hindi magwawakas yung kaharian niya, magpakailan-kailan pa man. Ano sabi kay Propeta Isaias? Sa chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay nilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Wow, tignan nyo, sinabi na pala kay Propeta Isaias yung kaharian ay paghahanda sa langit ng tahanan. Di ba tayo yun, yung mga tao ng Panginoong Jesucristo? Amen. Kaya hindi tayo pinagtatayo ng building eh. Sabi niya dun sa Acts chapter 7 verse 48 to 49, anong anyong bahay ang itatayo nyo sa akin? Sabi ng Panginoon, ang langit ang aking luklukan, ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. O, hindi tayo pinagtatayo pala ng building. Siya ang nagtayo sa atin sa paniniwala, mga kapatid at mga kaibigan, mga minamahal kong kapwa ko, mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Siya ang tumatawag sa atin na gagawin niya tayo at nanasain niyang dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man yung puso't pag-iisip natin. Kaya ano sabi niya? Iuukit ko sa inyong puso at isusulat ko sa inyong isip ang aking kautusan. At hindi mawawalay sa labi natin bawat isa yung katuwiran ng patotoo na saksi tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Di ba tayo ginawa niyang dwelling city? Tayo ginawa niyang vessel? Tumatahan yung katuwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas? Maliwanag po pa sa atin yung kaharian. Tayo bayang sarili niyang pag-aari. Kaya yung mga iniimbitahan, accredited na tayo ng banal na bundok ng Sayon sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kaya nakatala na rin tayo sa langit. Hindi na sa Bible tayo masusulat. Sa langit na tayo nakatala. Amen po ba? Amen. Kaya nga mga strangers lang tayo dito sa mundo eh. Manlalakbay tayo rito sa mundo. Mga refugees lang tayo sa mundo. Nakikipamayan lang po tayo rito. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong mag-ipon ng kayamanan na nakikita natin na nabubulok. Hindi natin madadala yan. Talagang ang pagsikapan natin, maging mayaman tayo sa pananampalataya. Amen po ba? Yan ang madadala natin sa langit. Nakuha na po ba natin yung Lucas chapter 1 verse 27 up to 37? At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito? Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakilala ng lalaki?
Tingnan nyo wala naman siyang boyfriend, hindi pa naman siya nakakasiling sa lalaki. Paano ikaw mangyayari ito? Naunawaan natin yung hiwagan na kapalaong. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at dililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na nagtatanganak ay tatawagin anak ng Diyos. Naunawaan po natin mga kapatid at mga kaibigan sa pananampalataya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. May nakapaloob na hiwaga. Kinakausap siya ng anghel dahil nililiman siya ng Espiritu Santo. Isisilang niya ang tagapagligtas. Sisilang siya upang iligtas niya yung kanyang bayang sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Di maliwanag na ang bayan niya rito yung mga naniniwala sa hula ng mga banal na propeta na saksing tapat tayo sa pagkabuhay na maguli. Eto, isisilang pa lang siya dito. Daramdaman ba natin yung hiwagan nakapaloob dito sa pag-aaralan natin? At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang ika-6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Makuha niyo hiwaga doon kay Elizabeth. Baog pero magsisilang Halos talagang nakamamangha po yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Ano? Verse 37, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di makapangyarihan. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan, ibig sabihin nangyayari yung sinasabi ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. O di nakuha na natin, naunawaan na natin, na itinutupad natin na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, nangyari na nung sinilang siya. At hindi pa naman tayo tao noon nung siya ipinako sa krus. Kaya sa silong ng mga langit, walang ibang pangalan, kundi sa pangalan ni Jesucristo, sa lahat ng maniniwala, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, nakapaloob ang kaligtasan natin na walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesucristo natin ititiwalay, paniniwala natin upang makatiyak tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen po ba? Amen. Bilang taong katulad nyo, ang ipinapangaral ko hula ng mga banal na propeta at sinaksihan ng mga banal na apostol na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Katulad nyo rin ako naghihintay sa muli niyang pagparito. At kung paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta, itinataas natin ang anak ng tao sa kanyang ginawa. Amen po ba? Amen. Kaya nga John 3:16 gayon na lamang ang pagsinta ng Panginoon Diyos sa sanlibutan. Binigay niya yung kanyang buktong na anak upang ang sino mang maniwala ay huwag mapahamak, hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. No discrimination. Iniimbitahan tayong lahat, any religion. I-apply natin sa buhay natin itong paniniwala, ipamumuhay natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Nasaksing tapat tayo na binuhay siyang maguli. Kaya nung nabuhay siyang maguli, pumasok siya dun sa pagtitipon ng mga kanyang alagad din. Binati sila ng kapayapaan ay sumainyo. Naunawaan po natin, nung magpakita siya sa mga banal na alagad na espiritu na siya, wala siyang laman, wala siyang mga butong, binati ng ating Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol na kapayapaan ay sumainyo. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ako'y naniniwala na ang tinig ng bakakat na hinipag sa banal na bundok ng Sayon, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Ano po?
In Book of Joel, chapter 2, verse 1, diyan po ipapangaral sa banal na bundok ng Zion ang tinig ng pakakak na marinig ng lahat ng mga iglesia na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Transparent sa social media po, walang bayad dito. Kaya pakisubaybayan niyo na kami, ano po, para lumago tayo sa paniniwala at iniasig na ang binhi ng patotoo bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas at manunubos na si Kristo Jesus. Iniasig na po yung binhi ng patotoo sa buong mundo. Kaya mapaalad tayo na tinatawag na tayo upang ipamuhay na natin ito. Living by faith na tayo ngayon. Ang pangangaral po ng mabuting balita at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao, hindi po mahadlangan ng social distancing ito. Dahil tinig yung madidinig ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, walang di may kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Walang social distancing ito. Dahil spiritual na pangangaral ito sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Iilang piraso tayo rito pero nakagagala. Nahayag sa buong mundo ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Ang naniniwala sa isinugo ay naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Iisang Diyos na tunay ang paniniwalaan natin dahil iisa lang ang Diyos, magkatulad silang Espiritu. Kaya pag parito ng anak ng tao na mahayag sa alapaa, magiging espiritu rin tayong katulad niya. Sinabi po ba niya yan? Amen. Sinabi po sa Roma 8:29. Sinabi po sa Colossians chapter 3 verse 3 and 4. So napakaraming God's promise in the name of Jesus in the resurrection na pangahawakan tayo. Mapalad ng taong makakaunawa sa paniniwalang espiritual sa panahon ng kawakasan. Mapanganib po ang panahon ng kawakasan. Mapanganib. Mapanganib. Kaya ito na lang po yung nalalabi na ibubuhos na natin yung paniniwala natin ng tapat sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ito ay reference nung kinausap siya nung anghel na isisilang yung ating tagapagligtas. At the age of 30, nangaral na siya. 3 taon siyang nangaral, kaya nung edad 33 years niya, nangyari po na hinuli na siya ng makasalanang tao at pinahirapan na siya. Minura, nilibak, ininsulto, kinutya, pinagtawanan. Para sa atin yun, yung tinanggap niyang pagdurusa sa krus. At nang matupad na yan, sinabi sa mga banal na apostol, yung lahat ng mga bagay na gagawin niya, yan ho yung tanda na pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sinabi sa mga apostol, yan po ang ipinapangaral ng mga apostol. Yung sinabi sa mga apostol, kailangan ipako siya sa krus na ang sino mang maniniwala doon sa ang kabuhay na mapuli kasama na napako yung kasalanan natin sa krus. Amen po ba? At nung nabuhay siyang maguli, nabuksan na yung unawa natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ando na sa krus yung kasalanan natin. Patay na rin yung kasalanan natin. Kaya hanggang kamatayan natupad nung ipinako siya sa krus. At ngayon, yung pagkabuhay niyang maguli, mga bukas na unawa natin sa katwiran ng pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Kaya ang sabi niya, kapayapaan ay sumayin yung lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Naunawa nyo, kaya siya namatay on the cross. Na lahat ng tatawagin na magtitiwala sa katwiran ng patotoo, patay na rin yung kasalanan natin.
At ngayon ay nabubuhay na tayo na may pananampalataya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen. Do you read me? People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Buksan po natin sa aklat ng Juan. At po sabi dun sa John chapter 6 verse 27, magsigawa kayo. Hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Alin po ang tinatakan ng Ama? Yung anak ng tao na paniniwalaan natin, na itataas natin sa buong sanlibutan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Alin po yung inuutos sa atin na magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, hindi dahil sa mga bagay na temporary pinakikinabangan natin, di tayo inuutosan magsigawa. Amen po ba? Amen. Ito yung kaarawan ng Panginoong Kristo. Ito po yung Year of the Lord. Ito yung Resurrection Day. Nakuha nyo yung kaarawan ng Panginoong Kristo, mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ito yung One Birth of Christ. Amen po ba? Iisa lang ang kaarawan nating lahat. Iisa pagsinilang nating lahat. Nang tayo tawagin at maniwala sa ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, iisa yung kapanganakan nating lahat. Amen po ba? Amen. One doctrines, one baptism, one body, one spirit, one soul. Walang kontradiksyon. Amen po ba? Amen. Iisa'y kaarawan natin lahat, iisa'y pagsilang natin lahat sa paniniwalang spiritual. Di ba ang nagsilang sa atin yung ating tagapagligtas sa paniniwalang spiritual bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli? Hindi tayo gumagawa ang bilin dito, magsigawa kayo hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao. Tignan nyo, sino ang nagbigay nung ginagawa natin ngayon sa paniniwala? Tayo yung delegasyon niya. Tayo yung kapisanan niya dito. Tayo yung sambahayan niya dito. Na ang ginagawa natin hindi pagkain napapanis, kundi yung pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Na ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama. Yung palang anak ng tao ang tinatakan ng kanyang ama niya. Amen po ba? Amen. O di yung lahat nung iniimbitahan sa huling hapunan kasalo natin yung ating tagapagligtas na tumawag at humirang sa atin, na nagtayo sa atin ng isang napakadakilang kaharian na dinalisay niya sa paniniwala. Ito yung inihahanda niyang kaharian na nag-iintay sa muli niyang pagparito, na daratan niyang nakatayo, na nagdiriwang, at inaalala natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung master of masters natin. Siya yung tinatakan ng kanyang ama. Na iisa lang yung kaarawan nating lahat sa panahon ng kawakasan. One birth of Christ tayong lahat. Nagagalang po yung bayan ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Lahat ng saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito ho, yung one word. City. Nakukuha nyo yung tumutupad ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na isinuwi buktong na anak na tumawag sa atin at pinaniwalaan natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Zion is the greatest one-word city. That is the dwelling city of God. Amen po ba? Amen. Spiritual po ang kauuwian ng one word. Dahil ang one word na pinaniniwalaan natin, saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Yan yung sinabing salita na ginawa niya. Amen po ba?
Dahil ilan man ang tawagin sa silangan, kanluran, timog at silaga, iisa po yung salitang paniniwalaan na sinabi ng ating tagapagligtas na ipapako siya sa krus. In the third day, bubuhayin na siyang maguli. Di ba iisa lang yung katwiran na paniniwalaan natin lahat? Ilang milyon man ang tawagin niya mga mananampalataya. Iisang lahat, iisang katwiran yung paniniwalaan natin lahat na magiging nakatatak sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Nararamdaman niyo yung kapangyarihan niya, yung kapangyarihan ng salita niya, nararamdaman po natin. Sa dami ng mga iglesia na nakalat sa silangan, kanluran, timog at silaga, lahat tayo tatanggapin natin yung isang salita na yun. Kaya one word city, ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Yan po yung inihandang maluwalhating iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato, saksi sa pagkabuhay na magmuli. Dahil iginawa tayo nung nagtayo ng iglesia sa ibabaw ng bato, iginawa tayo ng patotoo na paniniwalaan natin. Kaya meron tayong matibay at matatag na katwiran na relasyon. Amen po ba? Amen. Dahil sa silong ng mga langit, wala tayong masusumpungang ibang pangalan kundi sa pangalan ni Kristo Jesus masusumpungan natin ang paniniwalaan natin na siya lang ang nahayag. Genesis up to Revelation, nung pinako sa krus ng binuhay maguli in the third day. Are you blessed, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Amen. Genesis up to Revelation, nung isinugo na siya. Naganap po yun. Nangyari yun. Mula sa pasimula hanggang wakas. Kaya po lahat ng maniniwala, yan po yung salita na paniniwalaan natin lahat. Na ilan man ang tawagin niya, isang salita yung paniniwalaan natin na maririnig natin sa social media. Transparent. Saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus natin masusumpungan yung kaligtasan na paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya bilang katulad yung tao, pinapahayag ko po ito para mapakinggan natin sa buong mundo. Naharap ako sa inyo at titingin ako sa inyo ng mata sa mata. Dahil inuutos po itong ipangaral na walang bayad. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na sariwain, alalahaning patuloy, ipamuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na saksing tapat tayo sa pagkabuhay na maguli. Sa bawat pintig ng ating puso't pag-iisip, yan na yung espiritong nagbibigay ng lakas at buhay at tagumpay sa mga iniimbitahan niya na inihahanda niya na sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya ang iniuutos sa atin dito, ang gawin natin, huwag tayong magsigawa ng mga pagkain na papanis. Nabubulok yung mga temporaryong bagay. Amen po ba? Amen. Kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos, na ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatuwid bagay ang Diyos. Tingnan nyo, ang Panginoong Kristo lang tinatakan ng kanyang Ama. O di lahat na mananalig sa Panginoong Kristo at magtitiwala ng tapat sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, kung paano tinatakan yung ating tagapagligtas, lahat tayo tinatakan din niya sa paniniwalang espiritual bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nagagalak na selebrasyon ng mga itinakdang tagapagmana ng kanyang pangako na nagsisipag-hintay sa second coming of Jesus. Napakarami ng sign na nangyayari. Kaya sa muli niyang pagparito, maraming sign na mangyayari. Kaya tayo naman tinatawag na at inihahanda niya na sa paniniwalang espiritual. Amen po ba?
Amen. Kaya hindi kayo magdududa dito eh. Wala naman itong bayad eh. Kaya nasa atin na rin ang pagkukulang natin. Amen po ba? Amen. At ako'y haharap ng may pananampalataya sa ating hukom ng mga hukom. Amen po ba? Amen. Sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan naming gawin upang aming magawa ang gawa ng Diyos? Ito, tanong ito eh. Kaya yung sa 27 eh, sinabi na huwag kayo mag-ipon ng mga pagkain na papanis eh. Kaya nung tinanong uli siya, ang sabi niya, sumagot si Jesus at saka nila'y sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan yaong kanyang isinugo. Maliwanag na po ba? Amen. Ang tanong sa kanya, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Kaya kanina, mapapansin natin kung bakit binasa natin yung hula ng mga banal na propeta sa Matthew chapter 1, verse 18 up to 25, yung pagsilang ni Maria doon sa ating tagapagligtas upang iligtas niya yung mga mananampalataya na makakarinig ng pagpapahayag ng mabuting balita. Nag-umpisa tayo sa pagsilang ng tanda na paniniwalaan natin. Nakukuha po natin, Amen. nag-umpisa tayo doon no, sa tanda ng hula ng mga banal na propeta na nangyari na isinilang siya ni Maria upang iligtas niya yung kanyang bayan. Ililigtas niya yung mga mananampalataya na tinawag niya ang Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ito, napakalinaw nitong tanong at sagot. Sinabi nga niya sa kanya, ano ang kailangan namin gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos? Sumagot ang Panginoong Jesucristo. Sumagot Jesus at saka niya sinabi, ito ang gawa ng Diyos na inyong paniwalaan, yaong kanyang isinugo. Marahil kilala na natin yung isinugo na ipinapangaral ko sa inyo. Na pinahirapan siya, ininsulto siya, kinutya siya, pinagtawanan siya, hanggang kamatayan. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Hindi po ba ang isinugo ng Panginoon Diyos yung anak na paniniwalaan natin? Kung wala pong isinugo, ano pa ang kabuluhan natin ngayon? Pero purihin ng Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa isinugo upang tayo ay magselebrasyon ng araw ng Sabat. Alalahanin natin yung hula ng mga banal na propeta. Ito ho yung year of the Lord na mga resurrected by God's promise in the name of Jesus in the resurrection. Nagsiselebrasyon tayo na meron tayong pinaniniwalaan at kinikilalang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatutuhanan ng mga banal na apostol sa mga tatawagin na mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ano ang aming gagawin upang magawa namin ang gawa ng Diyos? Sumagot ang Panginoong Jesucristo, sampalatayanan nyo rin naman yung kanyang isinugo. Naunawaan na po natin, ang paniniwalaan natin yung isinugo. Ang Panginoong Jesucristo ang isinugo. Nahayag siya in the third day, nahayag ang Espiritu sa laman in the third day. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, individual tayong naglalakbay sa mundong ito. Meron tayong paniniwala sa ating tagapagligtas. Meron tayong pinaniwala ang hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatutuhanan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya walang komplikado sa atin eh. Mangmang, marunong, mayaman, mahirap, mabuti, masama. Walang komplikado sa pangangaral ng kabutihan ng Panginoon Diyos at kagandahan ng loob niya sa lahat ng mga tao. Wala pong komplikado. Dahil nahabag na siya sa buong mundo. Ayaw niyang mapahamak ang mga tao dito.
Kaya isinugoy buktong na anak na tanda na paniniwalaan natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sinabi ng ating tagapagligtas na lahat ng maniniwala sa Kanya kung saan siya naroon, doroon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang makakarating sa aking Ama kundi sa pamamagitan ko. John chapter 14 verse 26. Siya rin po ang nagpapaalala ng lahat ng mga bagay na ginawa niya sa mga tinatawag at iniimbitahan niya sa huling hapunan. Nakasakasalo natin yung gumawa ng paniniwalaan natin na pagkain ng ating kaluluwa. Amen po ba? Amen. Siya lang ang makapangyarihang isang Diyos na tunay na may kapangyarihan ng kanyang salita na siya lang ang maghahanda sa ating lahat sa panahon ng kawakasan. At siya rin ang laging nag-iingat sa atin sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakila nung ibinibigay sa ating binubulay-bulay natin ngayon na pinagsasalu-saluhan natin yung sinabi niya sa mga banal na apostol na ipinangaral at isinulat ng mga banal na apostol, yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga nalalabing umaalala ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ako po'y talagang nagagalak sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sapagkat talagang ito na lang ay nalalabing buhay ng pag-asa natin na ang Diyos natin ay buhay at namamalagi magpakailan-kailan pa man. Naunawaan na po natin yung binasa ko sa John chapter 6 verse 27, 28 to 29. Paniwalaan natin yaong kanyang isinugo. Amen po ba? Amen. Lucas chapter 10 verse 16. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. Nakuha niyo po, vice versa. Sa pagpapahayag ko, ang nakikinig sa sinasabi ko, eh sa Panginoong Kristo nakikinig. Amen po ba? Dahil tao rin akong katulad nyo, na itinayo ako rito upang ito'y salitain ko sa buong mundo. Hindi sa akin itong salita eh. Salita ito nung tagapagligtas natin na sinasalita ko sa inyo. Kaya ang sabi dito, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil ang sa akin nagsugo. Naku po, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya po, isang babala ito sa atin, na huwag niyong tatanggihan yung nakakaral sa social media. Wala pong bayad ito. Upang makatakas na tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng mundo. Ito yung oras ng paglilinis atin sa maruming lakad ng paniniwala natin sa buong mundo. Amen po ba? Amen. At ito na rin yung preparasyon sa atin lahat sa last days na tinatawag sa second coming of Jesus. Ito po yung napakaliwanag na talagang transparent na salvation, ano? Ito yung spiritual deliberation. Ito yung spiritual commitment. Ito yung spiritual obedience na napapakinggan natin sa social media na pinapahayag na walang bayan. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Naunawaan natin yung pinapahayag ko sa inyo, yung hula ng mga banal na propeta na tumawag at tumirang ng 12 apostol na sinasabi dito sa aklat ni Apostol Lucas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itatakwil ang sa akin nagsugo. Ibuin nyo, ang magtakwil pala sa salita ng Panginoong Kristo, itatakwil ng kanyang Ama. Kaya lahat ng mag-iingat ng katwiran ng patotoo,
ihaharap tayo ng walang dungis at kapintasan o kulubulma. Amen po ba? Amen. Naniniwala tayo na kung ano yung larawan ng ating tagapagligtas gayon din ang magiging larawan natin. Kaya lahat ng maniniwala sa ating tagapagligtas na saksi sa pagkabuhay na magmuli hindi tayo itatakwil nung nagsugo sa Kanya dahil kinilala natin yung ating tagapagligtas nung tayo tawagin niya. Amen po ba? Nakilala natin yung larawan ng tagapagligtas natin. Espiritu siya. Wala siyang laman, wala siyang mga buto. Amen po ba? Kaya saksi tayo na binuhay siya magmuli in the third day. Nangyari po yan, nagpakita siya sa mga banal na alagad. Kinausap niya yung mga banal na alagad. Binati niya ng kapayapaan ay sumainyo. Nakagagalak po yung makakakilala sa ating tagapagligtas. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinakwil. At ang magtatakwil sa akin ay itatakwil ang sa akin nagsugo. Sa pangangaral ko ngayon, mga kapatid at kaibigan, walang bayad po loobin nawa ng Diyos Ama, ng ating Panginoong Jesucristo, yung naririnig nyo sa social media, transparent, nationwide, worldwide. Ito na yung pagkakataon natin para magkaroon tayo ng divine protection. Amen po ba? Walang hanggang proteksyon. Magagalak. Amen po ba? Amen. Binuhay niya unawa natin sa panahon ng kawakasan. Alam nyo ba yung mga mananampalataya, tatapakan na lang natin yung mga alak nandito, yung mga masasamang espiritu sa mundo. At nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisuko sa amin sa iyong pangalan. Tingnan nyo na. Kaya napakabuti ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng maniniwala. Yung mga mananampalataya, yung hindi nagtakon sa Panginoon, hindi nagmahal sa Panginoong Jesucristo, nagagalak na umuwi yung 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Ang mga espiritu sa madilim na mundo, hindi natin nakikita. Pero nakikita nila tayo. Nagliliwanag tayo na gaya ng mga bituin sa langit. Nakikita nila yung larawan ng tagapagligtas natin sa ating katauhan. Yung aura, naunawaan ba natin yung aura ng mga itinakda na nilinis sa walang kaguluhang paniniwala? Yung mga bad spirit, malayo pa lang tayo, kilala na tayo yan. Kaya sabi nung 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati mga demonyo nagsisugo sa amin sa iyong pangalan. Narito, at sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahuhulog na gaya ng lintik mula sa langit. Narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na inyong yurakan ng mga ahas at mga alakdan sa ibabaw. Yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraan hindi kayo maaano. Binibigyan na tayo ng katiyakan doon sa mga tinatawag ng Panginoong Jesucristo na maging saksing tapat sa pagkabuhay ng mauli. Gayon may huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu nagsisisuko sa inyo, kundi inyong ikagalak na nasusulat ang inyong mga pangalan sa langit. Amen po ba tayo ron? Amen. Kasi pinaghandaan ng tahanan sa langit ng banal na bundok ng Zion The only name. The heaven and the earth. Iglesia ng banal na bundok ng Zion ang recorded sa langit na itinayo dito mga nilinis ng Panginoong Jesucristo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba?
Amen. Kaya tayo tinatawag at iniimbitahan, nililinis na tayo sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Dahil iaharap na tayo ng walang dungis at kapintasan. Kaya nga, ipamumuhay na natin yung katwiran ng patotoo bilang mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Hindi natin kinagagala kung yung mga masasamang espiritu man nasa ilalim ng talampakan natin Kahit natatapakan natin yung mababaksik na mga body spirit Ang ikagalak natin nakatalas na yung pangalan natin sa langit. Amen po ba? Amen. So, meron na tayong katiyakan. Kaya ingatan natin yung napapakinggan natin ay pinapahayag sa social media yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos na na kay Kristo Jesus din naman bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya po siya binuhay na maguli para bumalik na siya sa langit. Ngayon, babalik na naman siya dito para kunin niya yung sariling kanyang pag-aari. Amen po ba? Ano pag-aari? Ano pangalan ng pag-aari niya? Kaharian ay tinayo sa paniniwalang espiritual. Aklat ng Awit 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang sayon, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Nakilala niyo yung larawan ng ating pinaniniwalaan? Espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Hinahanap ng ating Ama yung tunay na mananamba sa espiritu at katotohanan. Eto na, nagkita-kita na tayo bilang mga magkakapatid sa pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Tayo bang hinahanap? Tayo yung hinahanap na magkakaisa tayo sa paniniwala na ang katotohanan nangyari nang buhayin siya maguli in the third day. Diba? Kaya tayo naging magkakapatid sa pananampalataya na ginawa ng ating tagapagligtas yung katwiran na pinaniwalaan natin, kaya naging sister in Christ, kaya naging brother in Christ tayo in the name of Jesus in the resurrection. Amen po ba? Amen. Hindi tayo naging paimbabaw sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Talagang pinagliliwanag tayo sa katotohanan na pinagsisisihan natin yung walang kabuluhang araw na sanlibutan, kinakukutan natin yan. At talagang maging smart na tayo sa panahon ng kawakasan. Magtakalalaki na tayo, magtakababae na tayo sa paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng maguli. Yan, chapter 5:34 up to 37. Dadapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao, gayon may sinabi ko ang mga bagay na ito upang kayo ay mga maligtas. Ang patotoo hindi buhat sa tao. Amen po ba? Amen. Dadapwat ang patotoo ay hindi mula sa tao, hindi manggagaling sa tao yung patotoo na paniniwalaan natin. Gayon may sinabi ko ang mga bagay na ito upang kayo'y makamaligtas. Sabi ng ating tagapagligtas, ang patotoo hindi sa tao manggagaling. Kaya sinabi niya sa atin para maligtas tayo. Amen po ba? Siya ang ilawang nagniningas at lumiliwanag at inibig ninyong kayo ay magkatuwa ang sumandali sa kanyang liwanag. Dadakwat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang binigay sa amin ng aking Ama upang ganapin, ang gayon ding mga gawa na aking ginawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y isinugo ng Ama.
At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo sa akin. Maliwanag po mga sister in Christ, brother in Christ, in the name of Jesus, in the resurrection. Unawain natin mabuti at kung maunawaan natin, paniwalaan natin yun, napapakinggan natin. At kung tayo nasa tahanan, nasa bahay-bahay tayo, kunin natin Bible natin at talagang mag-meditate tayo day and night. Amen po ba? Amen. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Eh sabi ng ating tagapagligtas nasa sinapupunan siya ng kanyang Ama, nung sinugo siya at ipinakilala niya ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Eh yung Ama nagsugo sa kanya, nagpatotoo sa kanya, binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya sinabi sa atin hindi niya kailangan ng patotoo ng tao upang maligtas tayo Amen po ba? Amen. Eto, ang liwanag na dito Dadapot ang patotoo ay hindi mula sa tao. Ang patotoo ay mula sa Diyos. Amen po ba? Amen. Ito po, at ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Ano ho, larawan ng ating tagapagligtas nung binuhay siya maguli in the third day? Di ba espiritu na siya? Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Ano larawan ng Ama na bumuhay siya kanya in the third day? Di ba one spirit lang silang dalawa? Magkatulad silang espiritu? Kung magkagayon, tayong mga tinawag, hinirang at pinili, na nagseselebrasyon ang araw ng Sabat na mga saksi sa pagkabuhay na maguli na may tatak ng patotoo sa ating mga puso at pag-iisip na hindi nawawali sa labi natin yung patotoo. Kung mahayag ang anak ng tao sa langit, mahayag din naman yung mga tinawag na nagpapatotoo na saksi na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naramdaman niyo ba yung paniniwala natin na mangyayari sa atin sa pagparito ng anak ng tao na itinataas natin yung anak ng tao sa buong sanlibutan na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, wala siyang itinatangi, walang diskriminasyon. Amen po ba? Amen. Hindi niya tinitignan kung ano man ang kalagayan natin, mayaman man tayo rito, mahirap, mangmang man tayo rito, marunong, mabuti man o masama. Lahat tayo iniimbitahan na po dahil mapanganib na ang panahon ng kawakasan. Hindi na tinitignan kung ano ang kalagayan ng relihiyon natin dito. Dahil tayo natatawagin at iniimbitahan niya at itinayo niya na dalisay na relihiyon na may mga relasyon na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Hesukristo na tumawag sa atin, na paniniwalaan natin ang nagtayo ng dalisay na relihiyon na may relasyon. Amen po ba? Amen. Hindi po pwedeng may relasyon lang tayo. Dahil siya ang nag-foundation ng reliyon. Amen po ba? Amen. Sinulat sa aklat ni Apostol Santiago yan Book of Santiago, chapter 1, verse 26 to 27. Amen. Dalawin nyo ang dalisay na relihiyon, ang babaeng bao. Bakit po babaeng bao ang termino ng iglesia? Dahil yung babaeng bao ang katipan ng ating tagapagligtas na babalikan niya rito. Amen po ba? Amen. Naunawaan na po natin ang Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo ang nagpatunay sa Kanya at nagpatotoo. Naunawaan natin yung pinaniniwalaan natin na Espiritu ay tagapagligtas natin. Ang buhay na walang hanggan, maging katulad tayo ng Espiritu ng ating tagapagligtas. And you believe the Word of God in the name of Jesus in the resurrection, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. Kaya tayo tinipon sa paniniwala bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli
nag-iintay tayo sa second coming of Jesus na datnan tayong mga faithful and wise servant. Amen po ba? Amen. Ang pinagkatiwala sa atin, talento. Amen po ba? Hindi temporary mga bagay na nabubulok. Ang ibinigay sa ating kayamanan, wisdom, knowledge, faith, hope, joy. Amen po ba? Yan ang bunga ng pananampalataya na paniniwalaan natin yung tumawag sa atin. At talagang puspos ng pag-asa sa muli niyang pagparito. Naunawa na po natin na kaya ayaw niya ng patotoo ng mga tao, hindi bukat sa mga tao yung patotoo. Yung ginawa niyang testimony, pinatunayan ng kanyang ama, nang buhayin siya maguli in the third day. Yung testimony ginawa niya, everlasting testimony. Amen po ba? Everlasting character. Ang ita-download o i-upload natin sa social media na mabuting balita na ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng mga kaluluwa ng sino mang tatawagin ng ating Panginoong Jesucristo, na kung siya'y paparito na sa banal na bundok ng Sayon, makikita natin siya ng hayagan. Amen po ba? Amen. So napakalinaw ng ating kinakain at pinagsasalu-saluhan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. John chapter 5 verse 9 up to 13. First John chapter 5 verse 9 up to 13. Ito na po yung mga deklarasyon ng matibay at matatag na paniniwala natin na maghahatid sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Unawain po natin mabuti at kung maunawaan natin, samahan mo kaming mabuhay ng may pananampalataya, living by faith. Amen po ba? Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas. Ipinamumuhay natin yung hula ng mga banal na propeta na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol ng buhayin siyang magmuli in the third day. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao ay lalong dakila. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Eh, yung mga tao po, pag nagpatotoo, temporary lang, lumilipas yung testimony ng tao. Kaya ang patotoo na ginawa ng ating Panginoon Diyos, napakadakila. Dahil yung patotoong ginawa niya, everlasting testimony. Amen po ba? Pinakilala niya yung larawan ng ating tagapagligtas na Espiritu at nakilala din natin ang larawan ng nagsugo sa ating tagapagligtas na Espiritu. Kaya one Spirit, the same Spirit. At maging tayong naniniwala the same Spirit din tayo, humahayag siya sa alapaap. Yan yung itinataas natin na ginawa ng anak ng tao. Nagpapatotoo tayo sa buong sanlibutan, sa lahat ng mga bansa. Amen po ba? Amen. Siya yung the greatest healer natin, ang talagang pinagaling niya sa atin binuksan niya yung unawa natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. At yung pagkain espiritual naman yan pagkain ng kaluluwa natin, natatagal tayo hanggang sa muli niyang pagparito. Kaya last days na. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi naniniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ng Diyos. Ito po, napakinggan natin lahat ito. Bulay-bulayin natin lagi ito. Matakot tayo sa Panginoong Jesucristo dahil nangyari yung patotoo na paniniwalaan natin. Dahil lahat ng hindi maniniwala, pananagutan ito. Pananagutan natin ito sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Biruin nyo, sino mang hindi maniniwala, ginagawa pa natin sinungaling ang Panginoon Diyos hindi pa nga tayo tao, nangyari ito Nahayag ito. Itong pagkabuhay na maguli. Napakadakila ng pag-ibig sa lahat ng mga tao na ayaw niya tayo mapahamak.
sapagkat hindi naniwala sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Lahat tunong hindi maniniwala na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang anak, ginagawa pang sinungaling ng Panginoon Diyos. Pero lahat naman ng naniniwala sa patotoo na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang anak, same! Amen po ba? Amen. Wala nang hatol ang nakay Kristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Maliwanag po ba? Nasa kanyang anak ang buhay na walang hanggan. Kaya nung tawagin tayo, binuksan yung pagkaunawa natin na tayong lahat ay butismonado sa Espiritu at katotohanan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. At ito ang patotoo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Amen. Kaya iniimbitahan niya tayo, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas upang manahan yung Espiritong nagbibigay buhay. Kaya yung hindi maniniwala, hindi pinananahanan ng Espiritu ng buhay. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Maliwanag po ba? Amen. Ang mga bagay na ito isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa makatwid ay sa inyong paniniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Naunawaan po natin, isinulat ni Apostol Juan ito upang makatiyak tayo sa buhay na walang hanggan. Nasa anak ng Diyos ang paniniwala nating lahat. Makasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na sa bawat nagiging participant ng Panginoong Jesucristo, binibigyan tayo ng Spirit of Integrity. Espiritu ng paninindigan sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Wala pong bayad dito. Kaya, ang kaligtasan, hindi madaling pumasok sa kaharian ng langit. Dahil isusungan natin yung walang kabuluhan, paniniwala ng sanlibutan. Maninindigan tayo sa panahon ng kawakasan bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Kaya, yung espiritu ng paninindigan, yung katapatan, talagang ingatan natin, mga kapatid at mga kaibigan, mga kapwa ko Kristiyano. Ano po? Pag tinawag kang Kristiyano, saksi ka sa pagkabuhay na maguli, naninindigan ka. Pag tinawag kang soldier of Christ, talagang andun yung pagiging warrior mo, andun yung pagiging yung katatagan ng paninindigan mo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi po madaling pumasok sa pintuang makipot. Talagang ang kaligtasan bago ka makapasok sa pintuang makipot mararamdaman natin yung tumatawag sa atin. Talagang pinauunawa ng buong buo yung katotohanan sa atin na mga tinatawag. Itinuturing niya tayong mga kaibigan niya. Kaya hayag na po ito sa social media, nationwide, worldwide. At ang binilin sa atin, sa pag-aaral natin, sa paniniwala natin, doon sa 1 John chapter 2, verse 26, maraming lilitaw na mga bulaang, mga nangangaral sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Na ako naman, sinasabi ko sa inyo, doon sa lahat ng mabubuhay sa pananampalataya, nasaksi sa pagkabuhay na maguli, tayo yung kaharian na itinayo na inihanda na walang dugis at kapintasan o kulubutman. Dahil tayo yung nilalang nakawangis ng ating tagapagligtas, lahat ng maniniwala sa pagkabuhay na maguli, tayo yung kaharian na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon. At makikilala nyo na ang tunay na sa Diyos na nangangaral
May hula ng mga banal na propeta na ipinapangaral at pinatotohanan ng mga banal na apostol ang ipinapangaral ko sa inyo sa social media. Amen po ba? Sa kautusan at sa patotoo, may liwanag tayong napapakinggan. Mauunawaan natin ito at mauunawaan sa atin ito ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakas. Ang sabi niya sa atin, isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Maliwanag. Na kaya sinulat itong mga salita na ito maraming lilitaw na magliligaw sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Meron ho pala tayong tinanggap sa Panginoong Jesucristo na ginahid sa puso't isip natin yung katwirang nangyari sa krus. Amen po ba? Amen. Ang ipinamumuhay natin at pasampasan natin mabuting balita yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Nasaksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ng sino man, ngunit kung paano kayo tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo. At hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito ay kayong nananahan sa kanya. At ngayon, bumunti kong mga anak, manahan kayo sa kanya upang kung siya mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga mapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Maliwanag na po ba, mananahan tayo o mananatili tayo sa katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas upang kung siya'y mahayag, ay huwag tayong mapahiya sa harapan niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba mga sayon na nangalat sa silangan kanluran timog at hilaga? Amen. Talagang nakasisindak at tunay na nakanginig at nakatatakot sa second coming of Jesus. Pero nakagagalak dun sa mga tinawag na naghihintay at nagbabantay at inaalala natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas. Nagagalak tayo, mamasdan natin ang mukhaan yung ating tagapagligtas sa alapaap. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak, napigati tayo, natungto tayo rito, naging katawa-tawa tayo dito sa sanlibutan. Kaya eto na lang yung nalalabing buhay na pag-asa na sa pagparito niya, na kung babalik na siya sa banal na bundok ng Sayon, ito yung pananamit ng pag-iintay natin na makikita natin yung ating tagapagligtas na nakahanging on the air. Amen po ba? Amen. At lahat ng nakatulog ay gigisingin at lahat ng mga natitirang nakatayo na umaalala ng patotoo na naghihintay sa muli niyang pagparito ay babaguhin niya sa isang tisap mata na yung may kabulungan ipapalitan niya na ng walang kabulungan. Naramdaman niyo yung paniniwala natin na sa pagparito ng ating tagapagligtas mayroong miracle na mangyayari sa atin. Amen po ba tayo ron? Amen. Mga kapatid at kaibigan, kaya nandito tayo sa sanlibutan, nagseselebrasyon tayo, inaalala natin yung ginawa ng ating tagapagligtas. Nakarapat dapat yung mga umaalala dun sa kamatayan niya sa krus at saka sa muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Meron tayong katiyakan na pinaniniwalaan na naghihintay na sinabi ng ating tagapagligtas na sa muli niyang pagparito bakal na bundok ng Sayon ang babalikan niyang kaharian na itinayo niya sa paniniwalang espiritual. Na kaya siya pumunta sa langit pinaghanda tayo ng tahanan sa langit, kaya tayo babalikan. Amen po ba? Amen. So nakagagalak, mag-intay. Bagamat talagang may battle tayo sa mundong ito pero nakagagalak dahil ginawa niya tayong vessel at dwelling city. Anywhere, everywhere, kasama natin yung kapangyarihan ng ating tagapagligtas bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba tayo ron? Mga Amen. people of Zion, nationwide, worldwide. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9. Ito na po yung mga deklarasyon ng foundation ng Panginoong Jesucristo, ng banal na bundok ng Sayon. Ito yung mga deklarasyon na hindi tayo pwedeng turuan ng mga lilitaw na nangangaral dito sa sanlibutan. At talagang ang author natin, ang guro natin na naghain ng kanyang buhay sa ating lahat na kanyang banal na bayan na tinawag sa kanyang pangalan. Amen po ba? Amen. At sabi dito sa 1 Pedro chapter 2 verse 6, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan.
narito aking inilagay sa sayo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga. Ang naniniwala sa kanya ay hindi mapapahiya. Amen po ba tayo ron? Amen. Saan po inilagay ang banal na kasulatan? Sa banal na bundok ng Sayon. Doon din po ipapangaral ito. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang batong panulok na nahasik sa buong sanlibutan. Amen. Ang naniniwala sa Kanya ay hindi mapapahiya, sapagkat kung siya mahayag sa alapaap, mahayag din tayong katulad niya. Yung nakikita niyong laman, papalitan niya sa isang isa't mata ng walang kabuluhan. Magiging espiritu rin tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Yan po yung paniniwala ng mga itinak ng tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Yan yung iniintay natin na darating na mangyayari sa atin bawat isa, na magiging espiritu rin tayong katulad niya. Kaya sinabi, hindi mapapahiya yung mga iniimbitahan niya sa second coming of Jesus. Dadapwat kayo isang lahing hirang. Yung isang lahing hirang lang, bagamat marami tayong magkakapatid sa pananampalataya. Isang lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang banal na pag-aaring sarili ng Panginoon Diyos, upang inyong ipahayag ang mga ang karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kagilagilalas na kaliwanagan. Yung tumawag sa atin, ipinapahayag natin yung karangalan niya sa buong mundo. Amen po ba? Bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Yan yung binhi na iniahasik sa buong mundo na walang bayan. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Tayo ang isang lahing hirang, makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos. Wow, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, ano? The one and only dwelling city. Banal na bundok ng Sayon, ang recorded in heaven. Pag-aaring sarili ng Panginoon Diyos, ang banal na bundok ng Sayon. Ipinapahayag natin, no? Yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan hanggang sa magliliwanag na. Nahayag na ang kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao sa mundo. Mga kapatid at mga kaibigan, naway sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, dumaloy ang espiritu ng pagkaunawa sa buong mundo. At ako'y sumasampalataya, maging ang mga puno, maging ang mga insekto, naririnig na ang tinig niya sa panahon ng kawawasan. Kaya waiting tayong lahat na mga itinakda niya sa pag-iintay natin sa muli niyang pagparito, na daratnan niya tayong mga tapat, nakatiwala, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, na dumating man ang malalakas na mga bagyo, hindi natinag yung bahay na itinayo sa ibabaw ng bato dahil yung nagtayo ay matalino. Amen po ba? Amen. Yung mangmang na nagtayo sa buhanginan, darating pa ho ang mga unos at sila'y magigiba. Dahil ang matalinong nagtayo, ang tagapagligtas natin, ang gumawa ng patibayan na tinutupad natin bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na pagkabuhay. Ano sabi doon sa mga iniimbitahan na katulad itong naghihintay sa muli niyang pagparito? Revelation, dito na po ako magwawakas, mga kapatid at mga kaibigan. Revelation chapter 22 verse 7, ito po yung vision, ito yung pangitain mangyayari sa atin na mga iniimbitahan na gumaganap, nagkakaisa ng paniniwala bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi niya sa ating lahat ng mga iniimbitahan, narito, ako ay madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Maliwanag po ba na meron tayong tinupad na hula ng mga banal na propeta na ang tanda na pinaniwalaan natin na isinilang ng isang babaeng malinis upang tubusin niya yung kanyang bayan na sariling pag-aari, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Sayon, yung bayan pinubus niya sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli.
God bless, people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus, in the resurrection. Tunay po mga kapatid na kasiyasiya na ating patuloy na naaalala, na ating patuloy na ginugunita, na ang lahat ng mga bagay ay magaganap ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng gawa ng Diyos na sampalatayanan natin ang ating Panginoong Kristo. Ito ang mayroong isang dakilang pangako upang tayo mga kapatid at mga kaibigan ay kilalanin ng ating Diyos Ama sa kanyang banal na looban. Kaya tayo patuloy na magsiawit, buong kagalakan natin ipaghiyawan sa buong mundo ang nag-iisang Diyos na tunay. There is no God like thee. Tumawi tayo ng may buong kagalakan, mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our host. God we praise, we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost. God we praise, we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Purihin ang ating Panginoong Diyos sa kanyang banal na looban. Dakilang Diyos, Ama, na tunay na tapat sa iyong pakikipagtipan sa iyong bayan. Tunay nga, Panginoon, na itinataas namin sa iyo ang aming taus-pusong pagpuri, pagluwalhati, pagsamba at pagtakila sa iyong banal na pangalan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong pinapaalala sa amin ang mga hiwaga na nasusulat sa aking buhay, na dito'y malinaw namin tinatanggap ang isang pagkaunawa na sa pagsampalataya namin sa aming Panginoong Kristo, ito ang iyong gawa na nagbigay sa amin ng dakilang pangako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Diyos, Ama, na nagsalita sa pamamagitan ng mga banal na propeta na nagsabi na ang iyong bayan ay mahayag sa buong sanlibutan at makikilala ang iyong katwiran at tunay nga na matataas ang aming Panginoong Kristo sa lahat ng bansa, bayan at mga wika. Amen. Salamat, Panginoon, patuloy kami nagagalak na patuloy na ihain ang iyong katwiran sa buong sanlibutan at umawit ng may buong kagalakan at pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga banal, magbuhat noon, ngayon, at magpasawalang hanggan sa pangalan ni Kristo Jesus, na ang tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.